Ayan. Alam niyo po, ngayon pong araw po na to ay ang maraming tao naghahangad na magkaroon ng possession. Pagka sinabing possession, ito po yung kanyang mga ari-arian. Tama po ba? Marami nangangarap na magkaroon ng sasakyan. Hindi lang basta sasakyan, hindi magarang sasakyan. Tama po ba? Magandang bahay, hindi lang magandang bahay, kundi napakagarang bahay. At syempre, maraming pera. Yun po ang nais ng tao. At maraming pang iba. Na kung saan sasabihin niya, akin ito, pag-aari ko ito. Kaya lang minsan, ay nadidiskaril ang buhay ng tao sa paghahabol sa possession na ito. Tama po ba? Dahil hindi niya alam kung ano ang tama at kaparaanan para magkaroon siya nito. Kaya nga yung iba ay nang-scam, nang-daraya, nang-loloko. Di po ba? Ikalawa, na gustong-gusto ng tao na magkaroon siya ay posisyon. Kaya ngayon, malapit na eleksyon, nag-aagaw-agawan na naman sila sa posisyon. Tama po ba? Tayo po ay may kanya-kanyang posisyon din. Sabihin niyo po sa katabi niyo, posisyon ka lang. Diba? Pag andito tayo sa church, makikita mo kung saan ang gusto niyang posisyon. Pagka sinabing posisyon, ito ay isang hangarin din ng tao. Kaya lang, yung iba ay nagpapatayan po dito sa posisyon po na ito. Kaya may na-compose na kanta na upuan. Yung upuan na yon ay pinag-aagaw-agawan. Tama po ba? Alam niyo na po ibig ko sabihin, naintindihan niyo po yun? Upuan ng presidente, tama po ba? Kung ano bang upuan yan. Pangatlo ay yung power. Lahat gusto magkaroon ng power, alam mo ba? Hindi lang kilikili power, kundi talagang kapangyarihan na kung saan meron siyang influence na talagang masasabi. At pang-apat ay yung personality. Tama po ba? Gusto natin, kadikit natin si sikat na tao. Tama po ba? Gusto natin, kasama natin si sikat na tao. At gusto din natin, tayo sumikat. Amen po ba? Amen. Para sa kapurihan ng Diyos. Amen. Pero yung iba kasi ay pangkamunduhan lang. Kaya nadidiscourage talaga ang ilang buhay. Alam niyo po, lahat pong ito ay para sa iyo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, para sa iyo yan. Para sa iyo. Kaya lang ang tanong, papaano mo makukuha yan? Gusto niyo po ba? Amen. Para makuha po natin yan, ay dapat i-check natin yung ating puso. Kung nasa tama na ba ang ating puso. At ang ating isipan ay kasama po dyan na talagang tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Kasi lahat po yan, kung mapapasa atin po, pwede po maipamana po natin sa susunod natin sa buhay. Kaya lang, kung tatanungin ay possession, malamang ngayon nagkakandumahog tayo kasi ninakaw lahat ni Satan mula sa ating mga ninuno. Naniniwala po ba kayo? Kung yung ating ninuno, katulad ng lolo ko, napakayaman, malawak ang lupain sa Bicol, lahi ng Senyar, ay talaga namang naubos sa sugal, pambababae, alak. Sayang. Ngayon, nagkakanda kumahog po ang abal lingkod na ito na maibalik sa lahi po namin yung lahat ng ninakaw ni Satanas sa aking lolo. Nakikita niyo po ba yan sa buhay niyo? Amen. Alam niyo po, napakahalaga po nito. Kaya kung excited na po kayo, ang title natin pag-uusapan ay Legacy of Leadership. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, leader ka. Wala kang magagawa. Sabihin nyo po, leader ka talaga. Alam nyo po, nung mapakinggan ko po yan salitang leader, medyo parang nagliwanag ang aking paningin at ang aking kaisipan ay naging matalas at yung aking damdamin ay talagang tumitibok na parang may magandang mangyayari sa akin.
Ang una ko pong napakinggan na nagsalita sa akin na leader ka ay walang iba kundi ang ating Pastor June. Hindi ko maintindihan, hindi ko maunawaan, pero ipinoroseso po ako ng ating Panginoon. At pangalawang nagsalita sa akin ng leader ka at hinahanap ka sa isang church ay walang iba kundi yung pastor na kung saan nagtuturo po ng homiletics. Pagka sinabing homiletics, ito ay it's all about preaching ng salita ng Diyos, to proclaim the Word of God. At doon ay unti-unti pinapakumpirm ng Panginoon, anak, leader ka. Kaya lang pagka sinabing leader ay meron niyang mabigat na tungkulin. Merong leadership na kung saan inaayawan ng marami. Kasi hindi nila unawa, hindi nila tanto, o hindi nila alam kung ano ba talaga ang leadership. Pagka sinabing leader, ito ay may responsibility and accountability. Kaya lang, nadidiskaril ang buhay ng tao about leadership. Why? Gusto na agad maging leader, hindi pa naman handa. Sabihin niyo po sa katabi niyo, maghanda ka muna. Magpa-process ka muna. Tama po ba? Kaya nga sa church po natin ay napakabuti po ng Panginoon. Pagka magiging leader ka at nangarap kang maging leader, hindi ka mahihirapan. Why? May proseso. Hindi instant leader, kundi dumaan talaga sa proseso ang pagiging leader. Kaya hindi ka mahihirapan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mahirap, pero hindi ka mahihirapan. Bakit po? Si Solomon, nakita niya na po yan, na siya ay batang-bata pa, itinalaga na siyang leader, pero para hindi siya mahirapan, ano ang ginawa niya? Kinausap niya ang Diyos, ang author ng mga leader. Kasi sa unang tao pa lang, si Eva at si Adan, ang mandato ng Diyos sa kanila, leader kayo. Kayo ang magre-reign, kayo ang magro-rule, kayo ang magmamanage ng lahat ng bagay sa mundong ito. Lalago, dadami ang iyong lahi kung susundin niyo ako. Kaya lang, nag-utos ang Panginoon, ang unang leader ay nag-fail, bumagsak. Tingnan niyo po katabi niyo, pasado ka. Hindi ka babagsak. Tama po ba? Kaya kapag may live class na sinasabi, napakadali lang po nito. Hindi po kayo babagsak. Lahat po ng a-attend, papasa. Sabihin niyo po, papasa ka. Ganun po kadali. Kapag kayang ating pag-uusapan po na yan, nakuha niyo po, alam niyo po, sa tahanan pa lang, kung nanay at tatay po kayo, hindi na po kayo mahihirapan. Alam niyo po ang gagawin niyo kasi bibigyan kayo ng wisdom ng ating Panginoon. Totoo po ba na mahalaga ang leader? Amen! Kami napakahalaga po niyan sa tahanan pa lang. Kaya lang nakakalungkot sa Pilipinas, sa buong mundo na, walang school ng pagiging magulang. Tama po ba? Meron po ba? Parang wala eh. Kasi nag-aaral ako mula kinder hanggang college. Parang wala talaga eh. May mga subjects, pero about pagiging tatay at nanay, wala. Parang hula-hula lang, bahala na, by experience na lang. Eh meron niyang mga talagang binata pa lang, gusto na maging nanay at tatay agad eh. Tama mo ba? Hindi naman masama, kaya lang, dapat itama sa proseso. Kaya nga babagsakin. Mahalaga po ang leader. Kahit lumabas po tayo ng ating tahanan, pumunta po tayo ng company, meron pong leader dyan. E lalo na kung ikaw ay magbi-business, antayin ko sa'yo, leader ka. Kasi i-manage mo yung business na yan. Marami ng Pilipino ang naka-breakthrough na makikita natin sa social media, talagang nagbago ang kanilang kaisipan at damdamin, ang kanilang puso, sa kanilang buhay, umalis doon sa buntot. Gusto nilang maging ulo. Sabihin niyo po, ulo ka. Ulo ka. Hindi ka buntot. Diba? Anong difference? Ang ulo nasa unahan. Tama po ba? Amen. Ang buntot? Kayo na po ang nakakaalam. Kaya,
babaguhin tayo ng Panginoon kung dati takot ang iyong isip na ayaw maging leader, ngayon sasabihin mo, Lord, gusto ko maging leader. Why? Basahin po natin ang salita ng Diyos na ituturo po sa atin. Parang lumabo ang ilaw mo dito. Ngayon pong araw pong ito, sabi sa Isaias, isulat ko na po yan, Kapitulo 11, talatang 1 hanggang 5, kung kayo po ay hirap na sa buhay, paano ko ba susuhetuin ang aking mga anak na ito? At sa trabaho, kung tayo ay, sabi po dito, ang paghahari ng angka ni David ay nalagot na parang punong kahoy, na naputol, ngunit sa lahi niya'y lilitaw ang isang hari tulad ng sukling mula sa isang tuod. Pagka sinabing paghahari at magiging hari, ito ay isang leader. Tama po ba? Maraming leader na pinalabas ang Panginoon mula Old Testament. At hindi lang hari, merong propeta. Tama po ba? At marami pang iba. Meron dyan mga saserdote, mga levita, at marami pang iba. Katulad nila Noah, Abraham, Isaac, Jacob. Yan po ang mga example natin na magagaling ng mga leader. Sabi sa verse 2, mananahan sa kanya ang Espiritu ni Yahweh. Bibigyan siya ng katalinuhan at pangunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Verse 3, kagalakan niya ang tumalima kay Yahweh. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa naririnig sa iba. Verse 4, bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na papalo sa malupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masama. Verse 5, katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Tayo sumandali yung bukod, tayo po'y manalangin. Kausapin natin ang banal na Espiritu na siyang kayang magbigay sa atin ng revelation, wisdom, knowledge, talent, skills para magawa natin ang kalooban ng Diyos araw nito. Minsan pa, manaming nasa langit, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Alam po namin, ayon sa iyong salita, kung wala ka, wala po kami magagawa. Kaya naman ipinahayag na aming Panginoon Kristo sa Book of John, na kami ay mga sanga na dapat nakadugtong sa puno. Walang iba kundi ang aming Panginoon Kristo. Kaya naman magagawa lang namin ang iyong kalooban na pagampanan po namin ang leadership kung kami ay bibigyan nyo ng God's idea. Ang God's idea ay nagmumula sa iyong makapangyarihan salita, Panginoon. Kaya sinabi mo sa Book of Joshua, chapter 1, verse 9, nabasahin namin ito araw at gabi. Dili-diliin upang ang aming buhay ay guminhawa at magtagumpay. Salamat po, Panginoon, sa iyong liwanag na kung saan alam po namin ito ay ang kaalaman, ang wisdom na ipinagkaloob niyo po kay Solomon. Without wisdom, mananatili kami sa kadiliman at hindi mababago ang aming kalalagayan. Kaya naman salamat po, O Diyos, bagamat andito sa mundo ang Prince of Darkness, alam po namin wala na po kami sa kadiliman. Dahil ang kadiliman ay simbolo ng ignorance. Walang alam, mangmang sa iyong salita, sa iyong kalooban. Kaya naman, Ama namin nasa langit, sa pamagitan ng bugtong na anak namin sa Kristo at sa tulong ng Banal na Espiritu, sinasansala namin ang lahat ng gawa ng kaaway ng Satanas at itinataboy sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa. At wala na siyang karapatan na kami hilahin sa ilalim ng sumpa, kundi kami iyong pagpapalain, Panginoon. Lalo't higit, naririnig namin ang mga God's idea na maglalabas sa amin sa kahirapan,
at sa kadiliman. Lahat ng bilanggo ay lalayo. Lahat na nakatanikala at gapos ay makalalay. Kaya naman salamat po o Diyos sa anuman ang uri ng karamdaman na meron po kami ngayon. Ito ay magkakaroon ng complete healing, divine healing na nagbubula sa iyo, Panginoon. Ano man ang suliranin at problema, masusolusyonan ito ngayon, Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng mga God's idea na nagbubula sa iyo, Panginoon. Muli, O Diyos, sa inyo po namin binabalik at itinataas ang pasasalamat. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Mag-manifest sa lugar na ito palagi ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, ang iyong himala. At libo-libo mo anghel ang suguin para kami ingatan gabayang pangunahan habang kami nag-aaral, nakikinig ng iyong mensahe na iyong salita. Minsan pa, O Diyos, paspasan niyo po kami ng iyong kapangyarihan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapalain ng Diyos ay magsabi na Amen. Palakpakan po natin ang Diyos ng buhay. Alam niyo po mga kapatid, ang salita ng Diyos ay mayroong kapangyarihang baguhin ang ating buhay. Kaya nga lamang maraming tao ang bumabaliwala at nagwawalang bahala na ang salita ng Diyos ay parang hindi mahalaga sa kanilang buhay. Pero ang truth, dito po tayo humuhugot ng lakas, tapang at makikita natin na babago ang ating isip at damdamin na kung saan ang tingin natin sa ating sarili, wala tayo dating kaalaman, walang kakayanan, at talagang wala tayong magagawa sa buhay. Kaya ang binabanggit po natin, ano magagawa ko? Mahirap lang ako. Wala akong pinag-aralan. Hindi po. Alam niyo po, sa araw pong ito ay babaguhin po tayo ng Panginoon. Kung excited na po kayo, balikan po natin ang talata na ating binasa para tayo ay matuto kung paano ba yung title na ating binabanggit dyan, na sabi doon, Legacy of Leadership. Ito po ang pinakamagandang pamana po natin sa ating mga anak. Kaya kung tayo ay magulang, anong klaseng magulang ang ating maibabahagi sa ating mga anak? Ngayon, nakikita nila, maaaring ang nakita lang nila ay yung una nating pagkatao. Pero paano ngayon? Na nagsusumikap tayong lumapit sa Panginoon at baguhin ang ating pagiging tatay, pagiging nanay, pero hindi pa huli ang lahat. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi pa huli ang lahat. Tayo ang gagamitin ng Panginoon para yung next generation po natin, kung sila ay dumating din sa pagiging magulang, magiging maayos po silang lahat. Gusto niyo po ba yun? Sabi po dun sa una, ang paghahari ng angka ni David ay nalagot na parang punong kahoy na naputol. Ngunit sa lahi niya'y lilitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang tuod. Nakikita niyo po ba kung sino ay pinoprophesy ni Propeta Isaiah? Ang binabanggit niya po dyan, kasi yung paghahari ni King David ay madidiskaril, pero mahal siya ni Lord, inaayos ulit. At dumating si King Solomon, humingi ng wisdom, naging matalino, pero nagkamali. Nagkasala. Kaya yung kanyang nagawang kasalanan sa harap ng Diyos, na huwag sumamba sa Diyos-Diyosan, ay nagawa niya. Paano siya sumamba sa Diyos-Diyosan? Yung utos ng Panginoon, yung prinsipyo ng Panginoon, na mag-asawa ng isa lang. Ilan po asawa ni Solomon? At yun yung naging daan para pasambahin siya sa Diyos-Diyosan. Kaya kay King Solomon, naputol po ito. Naputol po itong leadership na to. At na-divide ang kaharian ng Diyos. Sa pagiging Israel, nagkaroon ng Judah. Separated doon sa 11 tribes na kung saan dahil kay King Solomon. At generation by generation, pag nabasa natin ang Book of Kings, it's all about leadership. Merong okay kay Lord, merong hindi okay kay Lord. Nakuha niyo po ba? Kaya nga, itong talata na ito na binabanggit ni Propeta Isaias, ay naputol po talaga. Kasi ang pangako ng Panginoon kay Haring David, kung susunod siya sa Panginoon ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, sa lahi niya hindi mapuputol ang susunod na hari. Na leader.
Kaya naman, mabuti ang Panginoon, kahit nagkaganon, ay binabanggit dito, pinaprophesy ni Isaiah, na naputol man, pero meron ulit uusbong, tutubo. Kung pinutol yung sanga, meron ulit lilitaw doon para maging isang leader. Tingnan niyo po katabi niyo. Leader ka talaga, sabihin niyo po. Diba? Yung lahi natin pinagmulan, baka yan ay naputol. Pinutol ni Satanas. May leadership na nawala. Ngayon, ibinabalik sa iyo ng ating Panginoon. Tatanggapin mo ba? Tanungin niyo nga po katabi niyo. Tatanggapin mo ba? Alam niyo po, tanggapin niyo po. Kasi minsan, takot ang mga Pilipino mag-business kasi nga, yung mentality nila hindi pa nababago. Ako, hinihiling ko at ipinapanalangin ko sa Panginoon, bigyan talaga tayo ng business na talagang ito yung daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Amen po ba? At sabi sa verse 2, mananahan sa kanya ang Espiritu ni Yahweh, bibigyan siya ng katalinuhan at pangunawa ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Yun po yung una. Ang leader dapat Spirit leads. Sabihin niyo po, Spirit leads. Ngayon po, dapat ang mga leader po, katulad ng ating Panginoon sa Kristo, ay talagang alam ni Lord na siya ay i-water baptism ni John the Baptist. Merong banal na Espiritu Santo na lumukom sa kanya sa anyong kalapati. At may tinig na napakinggan mula sa langit, ito ang aking anak na kinalulugdan. Itong ipinaprophesy po ni Propeta Isaias, libu-libong taon na nakalipas, applicable pa rin po sa atin sa kasalukuyan. Amen po ba? Na mararanasan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Sabi po dito, mananahan sa Kanya ang Espiritu ni Yahweh. Naranasan nyo na po ba yun? Minsan parang hindi ka naman iiyak, parang napaiyak ka. Minsan hindi ka naman tatawa, pero napatawa ka. Sa kabila ng iyong mga problema, suliranin sa buhay, karamdaman, kawalan, payapa ka pa rin. Yan ay pagkilos ng Espiritu ng ating Panginoon. Una, sabi po doon, para talaga maibahagi natin ang legacy ng leadership. Sabi po doon, leadership with capability. Ganyan po kabuti ang Panginoon. Alam ka naman maglilid ka, wala kang kakayahan. Tama po ba? Ibinibigay po yan. Kaya yung iba takot. Takot manguna. Takot mag-lead. Ang tapa nga. Manligaw. Po ba? Ang tapa nga na mag-asawa. Pero pagka nandun na sa sitwasyon ng buhay, parang, sabihin niya, hanggang dito na lang ako, parang wala akong kaya. Nakuha niyo po ba? Pero sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag kang pumayag. May kakayahan ka. Apakabuti po ng Panginoon. Ano po ba yung kakayahan na yan? Una, sabi po doon, may katalinuhan. Yan ang sabi sa verse 2a. Tama po ba? Sabihin niyo po sa katabi niyo, matalino ka. Ang katalinuhan po natin ngayon, hindi lang acquire natin sa ating pag-aaral. Ito ay na-acquire po natin sa salita ng Diyos. Ang pinakamagandang katalinuhan ay yung God's idea na nagmumula sa salita ng Diyos. Sabihin niyo po sa katabi niyo, basa-basa din kapag may time ka. Tama po ba? Nane-neglect kasi ng tao yung ibibigay sa kanyang katalinuhan ng Diyos. Matalino sa ibang bagay, pero hindi matalino sa salita ng Panginoon. Pagka sinabing katalinuhan, iyan ang pinaka-the best na runong o kaalaman na dapat mapasa iyo, mapasa akin, mapasa ating lahat. Tama po ba? Tapos ka man ang abugasya. Tapos ka man ang pagdudoktor.
May masteral ka, may doctorate ka. Pero kung wala kang alam sa salita ng Diyos, hindi mo makakamtan niya. Kaya nga, walang ibang hinangad si King Solomon as a leader ng Israel. Aba, napakadami nitong aking nilindo to. Kaya nga nung time ni Moses, kung babalikan po natin ang history ni Moses, hirap na hirap siya sa kanyang pagiging leader. Imagine, mula Egypt, sa pagkaalipin, 400 years, slave ang Israel. Ginamit siya ni Lord. Ba, Lord, bulol ako. Ano ibig sabihin ni Moses doon? Aba, Lord, wala akong kakayanan. Ano ba hawak mo? Tanungan niyo po katabi niyo, ano ba hawak mo? Gagamitin ni Lord yan para iyong magamit. Alam niyo po, ang Israel mula sa pagkaalipin, nakapunta, nakalaya. Tama po ba? Nabasa niyo po ba yun? Yung nakabasa nun, makaka-relate sa kwento to. Nakalaya mula sa pagkaalipin. Pagkaalipin ng ano? Ng kahirapan. Pagkaalipin ng ano? Ng mga bisyo. Pagkaalipin ng ano? Ng mga kalokohan sa buhay. Ano pangako ng Panginoon? Pumunta kayo doon sa pangako. Promised land. Itong Sunday celebration, ano pakiramdam mo po? Nasa promised land na kaya kayo? Amen. Nararanasan natin ang presensya ng Diyos dito, ang kapangyarihan ng Diyos, at ang himala ng Diyos. Kaya nga every Sunday, kung seryoso po tayo makikinig ng salita ng Panginoon, mapapawaw po tayo. Sabihin niyo po, wow. Wow! Diba? Ay, dyan pa lang alam niyo na kung meron na po kayo niyan. Kaya lang kung tatanungin tayo, ilang books meron ang Biblia? O yun, palakpakan po natin yun. Palakpakan po natin ang Diyos. 66. Tama po ba? 66 books. Hindi ako magtatanong ng personal o tatawag akong pangalan. Hindi po. Makakabahan po kayo Hindi po. Ilan sa Old Testament? Ilang books? Diba? May mga trivia tayo ngayon. Brother Benjik, nahihirapan mo kami. Hindi po. Kasi, pinagagana ni Lord ngayon yung ating kaisipan. Tama po ba? Kasi, lalo't magulang tayo, magbi-business tayo, at kung ano pa ang gagawin po natin sa buhay, maliit man o malaki ang ating gagawin sa buhay, kailangan ng talikuhan. Totoo po yan. Ang mensahe ng ating Panginoon. Ano man ang ating ginagawa ay dumadali. Why? Kasi meron kang wisdom, knowledge, talents, skills na pinagkakaloob sa iyong Panginoon. Pagka sinabing katalinuhan, full package na po yan. Ando na po ang knowledge, ang wisdom, talents, and skills na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Para ano? Yung mga hindi mo magawa, ay magagawa mo na. Tama po ba? Kaya nga, dati, takot na takot ako pagka nung kami ay nasa Bible school, lalabas kami, magpa-practicum about evangelism. Diyan kami sa Kabuyaw, Hinubog Diyan sa may Jollibee doon, sa may kanto doon. Doon kami nag-share, una ng evangelism, ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi po biro. Ando ng kaba, takot. Pero pagka, alam mo na, yung mahirap, dumadali. Amen po ba? Sabihin niyo po, ang mahirap, dumadali. Kaya lang naman nahihirapan ng tao, walang alam. Tama po ba? Pero pagka ikaw ay may God's idea na, ay sinasabi ko, magliliwanag po ang iyong buhay. Tingnan niyo po ang mukha ng iyong katabi. Nagliliwanag na yan. Why? May salita ng Diyos. Nalalaman niya na siya ay anak ng Diyos. Nalalaman niya na siya ay mahal ng Diyos. Nalalaman niya siya ay iniligtas ng Diyos. Nalalaman niya na siya ay pagpapalain ng Diyos. Tama po ba? Amen. That is wisdom na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Hindi lang po yan. Ikalawa, sabi doon, may kapangyarihan. Gano'n pa? Aayaw ko pa ba niyan? Kaya lang naman mag-aayaw ka sa leadership kung sa sarilinin mo lang. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag mong sarilinin. Kung ikaw ay magulang, huwag mong sarilinin.
Kung ikaw ay may business, huwag mong sarilinin. Kung ikaw ay may trabaho, huwag mong sarilinin. Lahat ng possession mo, position mo, power mo, maging personality mo, huwag mong sarilinin. Tama po ba? Sabihin mo, kasama mo si Lord yan. Tama po ba? Yan po ang nais ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Pagka sinabing may kapangyarihan, ito po yan. Tayo, nang wala pa sa ating panahon sa Kristo, powerless po tayo. Nang hindi pa natin tinatanggap ang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating panahon sa Kristo, tayo po ay alipin ng kasalanan, ng kahinaan, ng anumang nagpapahirap po sa atin. Nasa darkness po tayo, nasa kadiliman. Ako, sabihin natin, nagseryoso lang ako sa Panginoon, year 2005. 2005. Doon ako magseryoso. Sabihin niyo po sa katabi niyo, magseryoso ka na. Testimony ko po, nang ako po ay magseryoso sa ating Panginoon, lahat nung nabasa ko, na pinanghawakan ko ng salita ng Diyos, nangyayari sa akin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mangyayari sa iyong buhay. Mangyayari sa iyong buhay. Maniwala ka, kapatid. Itong lahat na ito, possession, position, power, at personality, mapapasayo po ito. Given po ito. Kaya lang, ang tanong, kaya ba nating i-handle? Kaya ba nating i-manage? Baka out of control po tayo. Tama po ba? Baka hindi po natin kayanin. Pero ipinoproseso po tayo ng ating Panginoon. Kasi, dito pala sa una, na capability na ibigay sa atin ng Panginoon. Kaya iba nalulunod eh. Tama po ba? Nalulunod sila, nalalasing sila sa kanilang kakayanan. Ano mga nakaposisyon sa ating gobyerno? May mga katalinuhan talaga sila. Kaya lang, pag wala silang God's idea, wala silang salita ng Panginoon, yung Prince of Darkness, walang iba kundi si Satan, dadayain sila. Palagay na yung kanilang leadership ay kapakanan. Yung ating pinag-aaralan, na mamaya lalabas dyan, na yung mga api at yung nangangailangan ng katarungan ay bibigyan ng Panginoon, hindi nangyayari. At lahat, minsan nagagawa ng batas ng matatalino ay pabor lang sa kanila, hindi sa pangkalahatan. Amen po ba? Amen. Pero ngayon, itong ating panahon sa Kristo na binabanggit ni Isaias ay punong-puno ng kaalaman at kapangyarihan para yung kanyang leadership ay pakita sa mundong ito ang tama. Kaya nga maraming galit na galit sa ating panahon sa Kristo nang nagtuturo na siya na ang tingin ng tao ay mali at yung kanila ang tama. Kaya yung mga Saduceo, Escriba, Pariseo ay tinutuligsa siya. Saan ba kumuha ng kaalaman to? Ito yung isang anak lang ng karpintero. Ito ba ang magiging hari? Ito ba ang magiging leader natin? Hindi siya kinilala. Pero, ang binabanggit ni Isaiah ay walang iba kundi ating Panginoon Kristo. At nangyayari. Kita naman natin, yung turo ng ating Panginoon Kristo that time ay full of wisdom. Manghang-mangha ang mga nakakarinig. Saan ba humuhugot ito ng salita? Eh siyempre, saan mang nasa langit? Kasi binanggit nga ni Isaiah dito ang espiritu ko ay sa kanya. Tingnan niyo po, nagkatabi niyo. Nararanasan niya na ang espiritu ng Diyos. Tama po ba? Kapangyarihan. Once na ikaw ay may katalinuhan na, ang lalabas na sa iyong mga labi ay may katalinuhan. Yung dati, mali-mali ang iyong salita. Diba? Pag nakakita kayo ng tao, may edad na parang nakalabit lang, Paano sinasabi? Nakakita na mo ba kayo noon? Amen. Ayaw man niyang sabihin, kaya lang iyon, kung ano ang bukang bibig, siya laman ng dibdib, ng puso. Kaya makikita po natin, ang lalabas
sa ating mga labi ay mayroong kapangyarihan. Kaya huwag kang matakot kung ikaw ay sa leader na pag nag-share ka ng one pattern evangelism, with power na po yan. Kasi, why? Ang Holy Spirit ang tutulong po sa atin. Siyempre, pinag-pray pa natin yon. Yung tao na ating babahaginan, talaga namang dadaloy ang kapangyarihan sa ginagamit ng ating Panginoon. Sabihin niyo po, dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos kapag nagpagamit ka kay Lord. Ine-empower po tayo ng Panginoon. Empowerment ang tawag po dyan. Kaya nga, hindi na natin pwedeng sabihin, Lord, ako? Leader? Gusto pa natin lumingon baka pwedeng siya na lang. Minsan nagtuturuan po tayo, pero ngayon mga taga-sukol ay talagang mag-uuna-unahan na para maging leader. Amen po ba? Amen. Kaya lang wala pong instant leader po dito. Dapat nasa proseso. Tama po ba? Yes. Sabihin niyo po, kapatid, proseso lang yan. Walang instant. Soldo po ba kayo sa una? Sabihin niyo po sa katabi niyo, may capability ka. Anong meron? Merong katalinuhan, meron kang kapangyarihan. Ikalawa, punta po tayo sa ikalawa. Sabi po doon, sa verse 4, 3 and 4, kagalakan niya ang tumalima kay Yahweh, hindi siya hatol ayon sa nakikita o batay sa naririnig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malupit, at ang hatol niya ay kamatayan sa masama. Ikalawa, sabi po dyan, leadership with courage. Meron pong lakas ng loob. Ama po ba? Kaya lang, be alert, mga kapatid. Sa salitang courage, may dalawang tutubo pong salita dyan. Ewan ko kung ano po gusto nyo sa dalawang salita na yan. Excited po ba kayo? Merong encourage at merong discourage. Doon po tayo sa una. Na kapag ka po tayo ay ginagamit ng Panginoon as a leader, dapat nakaka-encourage, hindi nakaka-discourage. Kaya nga merong sinasabing natitisod na salita, ito yung mga tao na hindi na bumabalik sa gawain ng Panginoon kasi natisod, nadapa, in short, o sa maliwanag na salita. Meron lang napakinggan salita na discourage na. Meron lang ginawa yung leader na parang ayaw niya na discourage niya. Pero dito, ang mga taga-JCLM Sokol Outreach, kung ikaw ay magiging leader, ikaw ay may courage, lakas ng loob, tapang. Kaya nga, nang si Moses po ay lilisan na sa mundong ito, kukunin na ni Lord. Ang may iwan na leader, next leader, ay si Joshua. Alam ni Lord ang puso ni Joshua. Ando ng takot, pangamba. Paano ko ililid ang napakalaking lahi na ito? Ang titigas ng ulo nito mga to. Di mo ba? Minsan pagka magulang ka, parang kakamot ka na lang sa ulo. Parang, ano ba to? Bakit ba nailabas ko pa sa mundo ito? Natawa lang ako. Parang hindi ko man basahin ang isip nyo. Parang gano'n di mo ba? At maraming magulang po ang ganyan. Alam niyo po, bakit ba natin pinag-aaralan to? Kasi maraming magulang ngayon, hirap na hirap talaga. Kung paano magiging magulang. Kung tayo po ay spirit leads, ang tahanan natin ay puno ng kapayapaan, puno ng pag-ibig, puno ng kagalakan, puno ng kabutihan. Lahat ng 9 fruits of the Holy Spirit na naglilid po sa atin, ang pamilya ay payapang-payapa. Pero yung pamilya na wala ang Panginoon, umagang-umaga pa lang. Paano natin ma-identify? Yung boses ng nanay, andito tahanan nila, sa kanto doon, abot ang tunog. Nakuha niyo po ba? Ay talaga namang walang kapayapaan, andoon ang kaguluhan.
Gusto niyo po ba yung ating pinag-uusapan? Yes, amen. Ano gusto niyo? Matapos na o sige pa, Brother Benji? Palakpak po sa Panginoon. Yan. Commercial lang. Alam niyo po, totoo po ito lahat ay binibigay ng Panginoon. Mapalad po tayo. Kasi kung tayo ay mga anak pa ngayon, napapakinggan natin to. Magkagamit-gamit po ito para tayo hindi maligaw ng landas. Kung tayo ang susunod na salinlahi para maging leader, eh hindi po tayo ligaw. Na binabanggit din sa Book of Isaiah sa mga leader nung panahon na yan, sila ay bulag, pingi, sa pangailangan ng mga tao na at palasing-lasing lang at matatakaw masisiba, sabi doon sa pagkabasa. Nabasa niyo po ba yun? Amen. Pero tayo, na inire-raise up ng Panginoon sa JCLM Sokol Outreach, na dami ang leaders dito, pero with capability, with courage, na talagang hindi takot na mag-cell group, mag-evangelism, mag-consolidate, at yung nakakaintindi po nito ay mga leaders na. Pero yung sa mga gusto at nangangarap na maging leader, ay pangarapin nyo po. Paano po yan? Para po malaman natin na tayo ay leader na talagang may lakas ng loob, una, may tamang desisyon. Puntahan na agad natin yan. May tamang desisyon. Alam niyo po, yung malalakas ang loob, hindi siya padadala doon sa mga tao sa paligid niya. Ano sabi po doon? Sa verse 3, kagalakan niya tumalima kay Yahweh. Ang sumunod sa Diyos, kung ano ang tama at kalooban ng Diyos, yun ang gagawin niya at susundin niya. Hindi siya hatol ayon sa nakikita o batay sa naririnig sa iba. Hindi hearsay, hindi chismis. Tama po ba? Kundi kapag nagdesisyon siya, tama. Sabihin niyo po sa tabi niyo, itama mo na. Kasi alam ka namang, ang masunod sa pagdedesisyon sa pamilya ay ang anak. Tama o mali? Mali. Ang tama sa pagdedesisyon lagi ay ang leader. Pero nagkakamali ang leader. Amen po ba? Amen. Bakit nagkakamali? Sabi ko nga po, pag ang leader ay nasa darkness. Ano ang darkness? Ang kahulugan ng darkness ay ignorance. Walang kaalaman, mangmang sa salita ng Diyos. Kaya nga ang nadadaya ni Satan lamang sa buhay na ito, maging leader na, yung nasa darkness. Yung hindi na nagbabasa ng salita ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Amen. Subukan mo na huwag kang magbasa ng salita ng Diyos. Subukan mo na huwag kang manalangin. Unti-unti makikita mo at matatagpuan mo ang iyong sarili. Nasa kadiliman ka na. Pero pag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, what is the Word of God? God's idea. At sa bawat idea, doon kapag yayamanin ng Panginoon, lalabas sa iyong katalinuhan ang business. Lalabas sa iyong katalinuhan ang mga produkto. Meron dito, mga magagaling ang gumawa ng produkto. Kaya lang, kung hindi nila alam ang God's idea, hindi nila ito may pamumultiply. Nakita niyo po si Jollibee? Hindi lang siya nasa Pilipinas ngayon. Nasa buong mundo na. Gusto niyo po ba naman? Malay mo, sa katabi mo, kausapin mo, baka ikaw na yan. Susunod na maging milyonaryo-milyonarya. Tama po ba? Nakuha niyo po ba? Ibinibigay sa atin ng Panginoon yan. Kung ikaw ay talagang magiging magaling na businessman and businesswoman, may tamang desisyon. Tama po ba? Lahat ng iyong gagawin may tamang desisyon. At ang may tamang desisyon ay meron lakas ng loob. Hindi yung sinabi sa'yo, huwag mong gawin yan. Ito nga sinasabi ni Lord, di ko gagawin. Ang gusto mong gawin ko, yung mali. Ay, huwag po. Mag-desisyon ka ng tama. Tama po ba? Amen. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Iyan ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Yung sa una pala, iyan ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. With capability. Ikalawa, with courage, may tamang desisyon. Ikalawa, hindi lang ang tamang desisyon, kundi may malasakit sa kapwa.
Ano ba sinasabi doon? Bakit may malasakit sa kapwa? Sinabi niya sa verse 4, bibigyan niya ng katarungan ng mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masama. Ganon. Nagmamalasakit. Kapag ka-leader ka, ramdam. Sabihin niyo po, ramdam. Yung bang pagka nakita ka na yung cell member, o yung binabaginan mo palagi ng salita ng Diyos, alam nila yung concern mo sa kanila. Ramdam nila yung malasakit mo na gusto mo silang dalhin sa kabutihan. Dalhin mo sila sa kaliwanagan. Dalhin mo sila sa paanan ng Panginoon. Para ano? Para pagpalain sila ng Panginoon. Kung ano naranasan mo, mararanasan din nila. Sabihin niyo po, kung ano naranasan ko, mararanasan mo rin. Tama po ba? May malasakit sa kapwa. Ganyan yung po yung may malakas ang loob. Kaya nung nahuli si Maria Magdalena, kilala niyo po ba yun? Yung babaeng mababa ang libad, sabi nga sa mundong ito. O kalapating mababa ang libad. Yung kanyang ginagawa noon. Pero, nung ma-encounter ng mga tao na hatol sa kanya na stone to death ang kasalanan po noon. Tinanong nila si Jesus Christ para sinuin, o anong hatol mo dito? Si Jesus Christ, puno ng malasakit. Lahat ng makasalanan. Ano gusto ng ating Panginoong Kristo? Yung binanggit doon, magkaroon ng, sabi sa verse 3 pa lang, kagalakan niya ang tumalima kay Yahweh, hindi siya hatol ayon sa nakikita o batay sa naririnig. Sa verse 4, bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Kaya kung tayo ay talagang ignorante sa salita ng Diyos, ito yung dukha. Ito yung mahirap. Ang tunay na mahirap, yung walang salita ng Diyos. Yung walang Diyos. Pero kung ikaw, walang pera, pero may Diyos ka, sabihin niyo po sa katabi niyo, kung may Diyos ka, may salita ng Diyos ka, mayaman ka. Yan po ang tunay na kayamanan. Nakuha niyo po ba? Si Maria, nang si Jesus Christ ay sinisilo kung ano magiging hatol niya kay Maria, sumulat siya sa lupa o buhangin. Sa tingin niyo po, ano sinulat? Pinakakuha po ba? Parang gusto ko magbigay ng isang daan na. Ano po sinulat? Alam niyo po, tanongin niyo po ako, ano po? Ano po? Isinulat niya ang 4 letter na L, O, D, L, O, D, E. Love. God is love. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mahal kita. Sa Panginoon. English, I love you with the love of the Lord. Tama po ba? Ramdam. Sa leader na, pagpupunta doon sa cell group, tinataguan, ay huwag po. Alam niyo po sila yung nagdadala ng pag-ibig ng ating Panginoon. Nagmamalasakit lang sila sa ating buhay. Tama po ba? Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag ka nang tatakbo, huwag ka nang magtatago. May nagmamahal sa'yo. Walang iba kundi ang Diyos. Tama po ba? Nakuha niyo po ba? Amen. Alam niyo po, kung kayo man ay talagang dumating sa proseso na maging leader, yan po ang inyo pong magagawa. Una, ano po? Bago ako pumunta sa pangatlo, leadership with capability. Pangalawa, leadership with, ayan na po yan. Madali lang po tandaan. Gusto niyo pa po ba yung pangatlo para maging kumpleto? Sabi po sa verse 5, katarungan at katapatan ang pairalin niya sa kanyang pamamahala. Pangatlo, sabi doon, leadership with caring. Nagmamalasakit. Tama po ba? Kaya nga,
Nabanggit na yan doon sa ikalawa, pero inulit po dyan na yung leadership with caring, una, sabi po doon, may katarungan. Ganyan po mabuti ang ating Panginoon. Hindi siya papayag na hindi natin makamtan ang hustisya. Katarungan. Ang Diyos ay makatarungan. Ipaglalaban niya po tayo sa kaaway ng Satanas. Tama po ba? Na tayo ay, sabi niya, habang siya ay nakahang sa krus ng Kalbaryo, napaka loving and caring, may tender loving care ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi niya po doon, nanalangin siya sa amang nasa langit habang siya ay nakahang. Ama, Ama, patawarin niyo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya mga kapatid, kapag ka parang may gumagawa sa atin ng mga hindi makatarungan, hindi nakatao, tumingin tayo sa langit. At ipanalangin natin sila na sabihin natin, Ama, Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Huwag nating balikan sila na parang tayo ang maghihiganti sa kanila, kundi merong ang Diyos na makatarungan na magbibigay ng tamang hatol sa bawat isa sa atin. Kaya nga sinasabi ko nga po palagi, ang pagpapatawad ay napakalaking kapangyarihan para tayo ay mapagyaman. Ang mga taong tunay na mayaman, walang bigat at daladala sa kanyang puso na hinanakit, tampo. Kaya nga po ang magagaling na leader, hindi na niya tinutulugan yung kanyang nakaraan. Yung maganda man o pangit niyang nakaraan, sabi ng Apostol Pablo na magaling na leader, forget the past and face the future. Ikaw ay merong kasalukuyan at hinaharap. Hindi mo alam, ibibigay sa iyo ng Panginoon yung maganda mong pangarap. Sabihin niyo po, pakakamtan mo na ang iyong pangarap. Lakihan mo na. Sabihin niyo. Ba? Kaya nga makikita po natin, may katarungan. Ikalawa, sabi po doon, may katapatan. Tapat ang Diyos sa lahat ng kanyang mga pangako. Tandaan po natin yan, mga kapatid. At nais din ni Lord, kung ikaw ay leader na, gawin din po natin yan. Tama po ba? With caring. Kaya nga minsan, sasabihin natin, parang ang hirap maging leader. Totoo naman po, napakahirap pong maging leader. Kaya nga si Solomon, kung babalikan po natin yung kanyang kasaysayan, hindi po madali. Kaya lang, sabihin niyo po sa katabi niyo, pwede namang dumali. Tama po ba? Kasi nga po, kasama natin ang Diyos. Kaya lang, kung hindi naman natin pupuntahan ang leadership, sabi natin, ayaw natin ng buntot. Ano gusto natin? Ulo. Sabihin po natin, ano gagawin mo? Dapat pumunta po tayo sa pagiging ulo, huwag sa buntot. Kaya nga po, makikita po natin, inuulit ko po, dapat tayo ay spirit lead. Tama po ba? Walang ibang leader tayo kundi ang ikatlong persona ng ating Diyos. Kilala niyo po ba siya? Ang ikatlong persona ng ating Panginoon, una, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya nga kanina nagkaroon tayo ng prophetic gesture ng blessing. Sinabi natin, handshake ng mga matagumpay na tao, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, more blessing. Diyan pala, pag nakuha po natin yan, talagang pagpapalait tayo ng ating Panginoon. May katapatan. Yan po yung mga talagang nagmamalasakit sa kanyang cellphone. Nakuha niyo po ba? At yung mga cell member, dapat nararamdaman niyo po yan at nararanasan niyo po yan. Na kapag pinupuntahan po kayo ng cell leader niyo, andyan na naman ang aking leader. Talagang yan ay tama.
maayos at inaayos ang buhay ng ating Panginoon. Andiyan ang katapatan. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, maging totoo ka. Alam niyo po, itong ating community sa lugar na to, dito natin matatagpuan ang mga totoong tao. Sa labas, hindi tayo sigurado. Sa harap nakangiti. Pero pag talikod, iba sinasabi. Tama po ba? Pero dito, talagang dito natin matatagpuan yung pagiging authentic and genuine as a Christian, as a anak ng Diyos. Tama po ba? Amen. Sabihin niyo po dito ay wala ng Ito ay wala plastikan. plastikan. Diba? Direct tayo. At tayo ay mga totoong Tayo ay anak ng Diyos. anak ng Diyos. Yan ang deklarasyon ng salita ng Diyos. Once na tinanggap natin ang kanyang bugtong na anak natin para sa Kristo, according to John 3:16, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya bigyan niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay. At sabi sa 2 Corinthians chapter 9 as 5:17, 2 Corinthians 5:17, ang lahat ng tumanggap at nakipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago. Kung dati hindi ka totoo, ngayon totoo ka na. Tama po ba? May katapatan ka na. Kung dati sinungaling, dati mandaraya, nagiging tapat po tayo. Hindi dahil sa ating sarili lahat yan. Ulitin ko po. Lahat na po yan, pag ikaw ay naging leader with capability, with courage, with caring, hindi dahil sa ating sarili. Huwag natin angkinin. Dahil sa ating Panginoon Kristo. Amen po ba? Siya yung nag-prototype niya, nagturo kung papaano. Na binanggit ni Propeta Isaias ang prophecy na ito. Ipinahayag ni Propeta Isaias, wala pa ating Panginoon Kristo, libo-libong taon pa rin ang lumipas bago dumating ang salitang ito. Nagkatuwang tao ang salita. Ang konklusyon po natin sa Isaiah chapter 12 verse 2. Yan po tayo magtatapos. Sabi po, ang Diyos, sige po, sabay-sabay po tayo. Mas maganda sabay-sabay. Ang Diyos, again, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Ang Diyos ang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ko at wala akong ng pangamba. Sapagkat si Yahweh ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Di po ba? Nakita niyo po ba? Naka-highlight na po yan. Kung kayo po ay magiging leader at kayo ay leader na, huwag kayong matakot. Ano sabi? Ang Diyos ang nagliligtas sa akin. Ano gagawin natin? Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba. Leader ka, magiging leader ka, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Sabi doon, sapagkat si Yahweh ang lahat sa akin. Wala nang iba. Tama po ba? Magkaroon ka man ng possession, magkaroon ka man ng posisyon, magkaroon ka man ng power at personality, sabi doon, sapagkat si Yahweh ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Yung offer pa rin niya kay Lord ng papuri at kasasalanan. Hindi niya angkinin ng glory. Tama po ba? Amen. Dahil alam niya na mayroong Diyos na nagliligtas sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, ito pong araw na ito ay pinagpala ng ating Panginoon. Nandito po tayo, hindi lang para maranasan ang mga bata.